And Good day mga higala! Welcome on our new episode on our Cagayan de Oro City Hall Info Bites. And we are airing live on our Cagayan de Oro City Information of Facebook page. And mga higala, please don't forget to like, follow, and share this live video to share much more information. And I would also like to thank Mayor Rolando Clarix Uy for giving us this opportunity, allowing us to have this program alang sa paghatag og igong pagpasabot og igong impormasyon alang sa mga katawhan sa dakbayan. Of course, to our Acting City Information Officer, Sir Jade Adeser, with the help of Sir Ayan Fuentes. Mga higala, just sit there and relax and be informed with us. I am Maridel Salapang and I will be your host for today's session. Subli, maayong adlaw mga higala. So, dili na nato dugayon, atong introduce ang atoang esteemed guest speaker karong adlaw. He is a health educator and health education and promotion officer, a public information officer of the CDO, City Hall Department, Public Relation Officers. He is also a registered nurse, Sir Giovanni Ayan Budoy Dael. Hello, Sir Budoy. Hello, ma'am. So, again, I'm very happy to be here again. So, again, I am Giovanni Dael and you may call me Budoy. Maganda ako nickname, no? Since pag-ganda siya. Even sa community, they called me as Budoy. So, Make yourself comfortable lang, Sir Budoy, ha? Ubay-ubay, pag itong pag-istoryahan karon sa atoang segment. And before anything else, Sir, kumusta ka as DPRO? well, it is it is a privilege and it is a learning experience as a part of this community. Kay tungod kang Ma'am Peanut, siya maging isa sa nagtudlo sa ako, Nag-nominate. Pero yeah, I'm thanking her kay daghan kayo pud ko na learn na ani nga new nga trabaho, new nga kuan. Your responsibility. Responsibility as a health provider, as a health educator, no, sa Line community sa atong city. And it is really a grateful po aning privilege nga gihatag sa ako. Okay, so in short, Sir, carry ra kaayo. Okay, Sir, makahatag ba kay insights and memorable experience nimo so far as top member of DPRO? Yes, daghan siya, no, halos everyday man mi sa City Health Office ka-undergo og kanang mga lain-lain nga mga activities towards health, towards information, health education, health information, o kaning especially ang lately lang namo ang nabuhat, we are very happy nga na fulfill na to ang katong MRC katong results na to mo gito pinaka number one nga grabe nga information nga among nahatag as of 2026, no, ang katong measles rubella nga nga immunization nga niabot kita og 92%, no, ika third ta sa entire Mindanao. Na squad sa rank na di lang man po, no, kay highly urbanized pa na Cagayan de Oro. So mas daghan kita in bulk lugar of na-immunize na to. Kita Silbi lapad-lapad ang coverage. So inana siya. So bato daghan mi na combat nga misinformation, mga fake news through, of course, the help of your office, the CIO, and of course sa atong mga personal dayon sa ground. So daghan kayo, no, hatag din yung proper information towards to battle fake news and mga misinformations. Okay. Can you highlight one major program sa inyong officer, which is the City Health Office? Yes, kada yung health promotion, no, ang health promotion gid ang mo health education and promotion mo magid ang among sa mong unit, sa mong unit po. Atong hatagan og gamayng overview ang ato ang mga televiewers, Sir Budoy, kung unsa ning health education and promotion, sir. Kami kung sa kuan pa ng lugar, kami ang murag medrep lugar, no, sa health. Kami ang ga-introduce sa mga tao nga kani ang buhaton, kani ang proper buhaton, kani ang then gi-hook na mo ang among program sa universal healthcare like the RA 11223 or the Universal Healthcare Act. So din nasulod na dayon ang mga programs, no, like diet and exercise, diet immunization. So diet and exercise, amo na i-emphasize karon nga
it is important nga kanang mag-exercise ta, maglihok-lihok ta, no? Especially nga atong program po sa atong HR no, gi-adapt gid nila ang healthy workplace nato from Department of Health nga gikan gyapon na sa among program no, nga diet and exercise. So na tay mga Zumba, na tay mga wellness nga mga program. So part ni siya sa university 7 priority areas. So ako lang isa ko ma'am ha, ang kaning environmental health no. So importante po kayo mo na siya ang number 2 nga priority is ang environmental health nga. Kita tanan, we need to clean, we need to arrange everything like kung di ta manglimpyo daghan kayo mga sakit nga pwede nato matapot sa ato. Like for example lang na usually a common na itong experience is kaning dengue. Kaya kung di ta manglimpyo, di ta to i-arrange taro properly ang atong mga pwede masudlan ng tubig. So may dugat sa labok na na-infected sa dengue. So nagyoy tendency nga mo daghan ang cases sa dengue. So inana ang mga program na next dayon is of course the vaccination katong importante de how amo i-explain kung how important is the vaccine sa atong community, sa atong mga kabatanunan na proven naman gyud no, kung nakita nato karon wala na gyud tay cases sa polio. So inana ka powerful atong vaccine, inana ka helpful atong vaccine. Nakita sad nato siya sa cases nato katong sa one of the best example po daning vaccination drive sir is katong bago lang na human nga MRC right, katong gi-launch na tatong January nag-end ato ang February. So 2020 nag-uman. Ubay-ubay sad ang ato ang mga nabakunahan ato nga mga. Then ang exact example po nato may katong COVID-19. Na wala man siya na-eradicate kay na naman gyud ang virus pero daghan kaayo nga daghan kinaprotektahan due to the vaccine. So inana mga informations nga maghihatag sa community. Then substance abuse nga amo gyud kuan nga dili gyud maayo ang kaning drugs, kanang grabe sigarilyo o kanang po mag-inom no. Inana then inana po dayon ang kaning sexual and reproductive health. So inana po na magpa-then of course ang pinaka last dayon ang 7th na to is ang katodayong violence against kanang safety, road safety, so inana ang among mga program usually kay hatag sa community. Aside from that, katulad mga NCD, katulad mga non-communicable diseases, so inana gani man sa City Health Officer na agyoy HEPO unit na siya sa City Health Office nga nakatutok jud siya sa pag-edukar sa mga katawhan nato, most especially nga ga visit man mo per barangay sir na to educate to ang mga residents matag barangay. So sir, atong ipasabot ato ang mga televiewers nganong importante gid kayo ang health education sa ato ang komunidad. Ato silang pasabtunog ayo kay nay uban sir kay kanang i-invite sila nga naay mga campaigns nga dapat maminaw sila ani pero unwilling ang uban. Lagi no. Importante kayo ang health education and promotion. It's because kung mo magdi siya ang pinaka backbone gid sa health no. Kay kung makabalo lang yun ang mga tao how to protect themselves, unsay dapat nato i-take, unsay dapat nato i-action, or unsay dapat nato dili buhaton sa itong kinabuhi, dili yun ma-overwhelm ang atong mga hospital. Mo magini siya ang among mo magini siya among goal sa City Health Office. Nga dili yun ma-overwhelm ang atong JRB, Lumpia man or Trablon, or even ang atong apex nga hospital is ang NMMC, di nato na sila i-overwhelm. So meaning sa overwhelmed is dili bupad ba mahurot ang mga mahurot ang mga tawag ani mga resources ana nga mga agencies kay tungod daghan na kaayo kung dito pa lang daan sa community through the health promotion dili na nato na ma-experience. Okay, educated naman sila, kabalo na sila sa angayng buhaton. Yes, nana siya. Like for example, pero ng animal bite, kung kabalo lang ta about pet responsible pet owner na dili makapaak or dili pod dili pod makakarwas ang iring o so inana nga mga instances. It's about responsibility gid sir no, and one of our responsibility is kita magtuon gyud ta sa angayng buhaton. Correct. Moto ba ka sir nga prevention is better than cure, mas barato ang prevention kaysa sa cure. Yes, tinuod gyud na siya no kay ang dili ra ba gyud kaysa bawal example kung kabalo ka nga imong family is prone into hypertension or diabetes, so kabalo na kaunsay iwasan.
So di na kamukaon itong mga food nga food nga makabawal gyud sa imong family or kinana no. O kanang kuan pod lifestyle modification pod like kung na namang galing ka ani, at least kabalo ka nga di na ko iwas na ko ani because na-check na ko sa doktor bawal na daw ka ani. So inana. Dako sa jud nga factor sir no ang healthy lifestyle. Yes, dako Right jud kay nayuban kay magpahutak raman ani most especially karon nga panahon nga adunay daghan na kaayo nga mga instant foods, Yes, di ba mga processed foods mas preferred pa noon siya karon sa mga kabatan-unan kanon kay kato mas dali. Yes, Dr. Gino, kay mga trend karon yung sa pala Yes. makatag tagkuan mga noodles, mga kuano, tanaw lagi nato na no kung ang isa sa kay itudlo nato is tanaw gyud nato ang nutritional value sa food nga dapat natin kuano like sana pag tanaw nimo sa kuan, uy taas man di kinig sodium. So kung taas ang sodium, kung unsa man ay inyong lawas na kung taas ang sodium, so una yung tendency nga mo taas ang imong hypertension. Ano, or mo taas ang imong height, mo taas ang imong hypertension ya. O na kana pong dayon kung kabalo ka nga kaning nga food is rich kayo siya into uric acid, so na possibly kang in the future na kay arthritis, gout, ano. So at least karon ang mga audience nato kabalo na dayon unsay Unsa buhaton ilang next. buhaton. Sir, kinsay mga tao ngayon aside sa mga doctors and nurses sir ha kay sila maginato ang main educators during campaigns minana bitaw to kag barangays kinsa pa laing tao nga involved sa pag-edukar sa atong makatawhan most especially kanang mag-adtog barangays kinsa pa may mga tao nga involved ana sir Aside from of course no katong personal nga imong gipang sa health center, ang kani atong mga BHWs. Mga barangay health we are very workers. blessed sa Cagayan de Oro no nga ang atong mga BHWs are trained o kanang as a HEPO on the ground. Unang tawag naman sila karon HEPO on the ground kay on the ground. train gyud na mo na sila o sa Department of Health nga naging nato mass training na mo adto nga unsay of course guided by the nurse and the midwife and the doctors no unsay ipang i-discuss nila through ning FAP class no inana. So na na spread din na mo siya through grassroots pod. Dayon isa pod sa pod ma'am no ang katong kanapong SSB ni Mayor. So isa pod na Sorry siya, sa baryo. Sorry sa baryo and ng KSB pod ni Mayor. Kana siya isa pod na siya ka venue para mag og health education. Sige na mi din na sa una og kaning sa dengue, dayon sa nutrition, nagid mi lectures inana sa kay diha man nakita ang bulk of tao ba nga pwede na mo ma-lecturean. Kay ang goal gyud pod isa sa goal namo sa health promotion or education and health promotion is every household nagyoy dapat or every kada household na isa dapat sa ilang well versed sa kaning tawag gani sa health. Like for example kung naay kabalo mag CPR sa ila, kabalo kung naay ma-choke, kabalo sila unsa ulit ng buhaton. So dapat sa usa ka pamilya sir aduna joy naibisan isa lang. Isa lang ano lang yun no na tao nga well versed sa. So dili ra gid ay ang barangay ang pinakauna nga level nga concern na agyud sa balay. O kung we all believe nga the basic unit of society Yes. is ang family. Family. So bisag naa lang yun sa isa ka family, baka save lang yun siya o kabalo lang siya unsa pag CPR dako na kay na siya effect. So, Kana sang pag-educate sa to ang pagpaanad pud sa mga bata sir. Say for example kanang mga ginikanan, di ba na uban nga ginaanad pud ang ilang mga kids nga kani nga mga klase sa pagkaon and then one day nga nagkasakit ang kids, mahatag og vegetables, di naganahan ang mga kwan, kinaanad nila sa mga Yes, processed foods, mga junk foods, Okay. mga processed na nga mga pagkaon. So dako gid kaayo pud og role ang mga ginikanan pud sir sa pag-educate sa mga tinuod. Isa pod sa kuan na to isa pod sa kuan na to kaning behavioral change bitaw ma'am. So kanang behavioral change katong gi-mention nimo karon nga na mga food nga kuano. So Processed atong tuluan ng mga ginikanan nga i-change ang ilang behavior towards diet sa ilang mga anak. Instead of kanang ipakaon nato ng chips, pwede man nato sa mapakaon og fruits, Lagi. no? Instead of painom nato sila og Coke, pwede man siguro juice or water no. So mo nang stricto kaayo kita na ko no sa among household. Murag mayon dagit si daddy sa ako nga
tungod sa iya nga inani na po kadako. It's because sa una lagi na wala maligid kung kaayo ang kuan ba kanang public kaayo Dapat proper proper education sa health. karon na nga kuan siya sa akong mga pagkumangkon. Mm. So less na kay sila mainom og kaning kuan, less na kay coke, soft drinks, juice, and water na gid lang kanang mga kuan. Limited. Pwede sila makuha but limited na. Lang. Lain mo to ako sa Lain mo to, pahutak lang. Pahutak mo gito na naman na siya no. Na din certain mga problems din about arise. So pero at least na pwede pa ta, napatay chance Napay tayo chance. nga mag diet modification. Sir, unsa po ang mga common health problems sa ato ang community nga pinaka-common sir nga angay gyud mahatagan og eksaktong pag-edukar sa mga katawhan. Ang isa sa among nakita gid ma'am is ang kanang mga kanang hypertension, diabetes kana siya kay murag nakataas na gid siya. Yung kabata pa gid ang mga So mas nakatutok ang City Health Office ani sir Oo. sa paghatag og the PhilPen. Kaya take one sa PhilPen no. Ang kanang meaning sa PhilPen is a Philippine package of essential non-communicable diseases nga kana siya. So amo na siyang i-assess na sila tanan. So amo na silang interviewon na mo na sila. Dayon okay, kani siya. Ang mga 21 plus man siguro na maging 21 plus nga mga age no. So interview na muna sila. So kani siya high blood ana. So at least ma-monitor na mo nga mang kani nga tao. So by then pag nakita na din namo nga na problema, so monitor siya ipatagan og tambal or i-educate na sa din namo sila. Okay. Nga mga So in relation sa assessment sir, imong na-mention kagay na nga gina-interview ninyo ang mga so napabay-laing pamaagi sa inyo ang pag-assess diha sa City Health Officer? Kaning mga check-ups, Check-ups. So, laboratories, na siya lang kayo. Sometimes may laboratory lang ko, pero ang ending di ay During sa inyong mga campaign sirs, conduct ba pud mo og mga surveys? oo, yeah. Conduct yapon mig mga inana din. Dapat may mga tests then pero kung we are kung daghan sobra gid mga test kits pero amo gyud patawon sila, especially sa mga non-communicable disease. Kay kung high blood na naging tendency nga basic diabetic na pod or kinana bitaw kung diabetic na basic high blood na pod siya. Usa pud sa mga dako-dako nga problema karon mo especially karon sa mga kabatan-onan sir is kanang malnutrition sir. Yeah. Dili na gyud kay siya inana kadako kay nga problem malnutrition kay murag ang Cagayan de Oro is kuan gyud ta kaning awardee naman gud ta third kuan na gyud 3 years in a row gyud ta. So imong makuan sir nga educated na ang mga ginikanan sa mga bata. Mga bata towards what to eat, what to kuan. Pero aton ay siya dapat i-maintain. Kay namang gyud pud tay kakita pero di na gyud siya inana ka problema. Kay namang gyud na say calculation ba no nga kung kani siya nga amount kani nga result is dili na siya maayo or kanang paano. Pero as of karon ang atong according sa atong mga nutritionist wala ta ka wala ta ka abot sa threshold nga taas kayo. So so good na kayo siya nga nga result sa atong So Sir Budoy, unsa pod nga mga pamaagi ang inyong gigamit aron mas masabtan pa sa katawhan ang importansya sa health education sir? Through inani mga mga yes, usa na ni siya. Isa na gyud ni siya no, dako ni tabang ang CIO sa pag-spread sa information namon. Naku pud kay nga factor ang social media sir Yes, no. Kay naa naman dadto kasagaran nakatutok ang ng mga kuan sa tao, social media, so inani mga interviews, sa mga magkwanta, magpasa ng mga speakers, no, then usay di ba kay send pud nako sa mga mga activities ay, mga activities. So inana siya ang mga mga aside from the lecture mi sa community na pud may mga Zoom, inana bitaw mga Another thing po sir is kanang mga barangay visits no. Sakto ba ko sir? Yes, among tawag is FAP classes. Okay, FAP Family classes. Health Advocacy Home Partners. Kuy barangay based man na siya sir no. Barangay based. Awardee ta na ma'am. National awardee ta na actually sa City Health Office. Kay nang yun nang spread yun through kay each and every each and every barangay health centers ug ilang barangay mag-conduct yun silang FAP class every
quarter. So kung naman tayo 4 quarters, so upat yun na kawan. Dito Upat po ka din na siya sa session. mga areas nga dili kay nato kakaabot kana siya. So, kuan mo barangay visit, sir, importante kaayo kay dadto limited ang number sa tao, mas mapasabot gyud siya. So, dako kay grow lang mga barangay health workers ana, sir, no? oo. Dito sa nato makita ma'am ang kanang basic lang kayo ma'am mga na mga tanong sa ila. Katuod ba mo asa dapat inyong health center? Napag mo tumang wala. Wala. So isa diha na ng problema makita na to mga so kung Wala sila na eh. kabalo, so naay tendency nga naay mga services nga dapat nila nakuha. Wala nila nakuha. Naaraon ta sa Because, barangay. Wala adapit ang barangay. So inana ba? Inana nga mo ga i-fight all the time nga ma-inform yun ang tanan nga inyong barangay nagyo health center. Inana bitaw. So, Sir Budoy, unsa ang imo ang mensahe sa atong mga higala karon sa Cagayan de Oro nga bahin sa pag-atiman sa ilang panglawas? Oo, mga mga taga Cagayan, no? Beloved place magid nato ni Cagayan de Oro. Ang ako lang yun is dili pa late ang pagbag-o, ang pag-accept sa kaning behavioral change or pagbag-o nato sa atong lifestyle. Pwede pa gyud ta pwede pa gyud ta ma-healthy in the near future, no? Kung ato lang yung dawaton nga o i-accept nga kung natay mga like for example i-accept nato nga natay problema o natay walo na yung taon sa next nato buhaton. Like for example kung nakay high blood, so unsay buhaton nimo kung nakay high blood, go visit your doctor for check-up. Kanang mga diabetes, no, go visit your doctor for check-up. Para kabalo na rin ka unsay next step nga imong buhaton, mag-maintenance or dili na to paano bitaw di na to paabot ang panahon nga ayha na ta magtambal kung nakita na nato ang effects sa atong problema. Like for example, na stroke na ka ay magtambal. Worst na kaayo, worst na. case na. Oo. So inana nga mga pag. Sir Budoy, basin makashare ka sa ato ang mga televiewers ug usa ka healthy habit nga dapat sugdan na sa ato ang mga higala karon dayon. Karon dayon. Karon dayon. Ang atong buwan is ato yung first nga priority area gyud akada yung diet and exercise. Diet no? and exercise. Okay, we believe man gyud no nga through diet and exercise ang atong body mo improve, ang atong body mo healthy, no? So from then kung hilig kita mo kaon og sweets sa una, so ato na siyang i-minimize. Di man nato mingon nga stop gyud siya no, pero i-minimize nato siya. Kung kusog kita manigarilyo sa before, so kung pwede ato i-stop na. So nanatay mga agencies sa government nga maka-help sa inyo, no? Especially kaning kung gusto ka mo stop sa grabe ka mo inom sa una, then Stop na. Pwede. Natay mga natay mga sa atong government, sa atong LGU, pwede ta mo doon sa atong wellness center. Nga maka-help sa ato para mo stop ta sa kanang mga problema. Okay, Sir Budoy, para sa last question, unsa pa ang moabutay nga mga programa sa City Health Office nga dapat bantayan o abangan yun sa publiko? Every month and every week namang gitay mga monthly celebrations sa atong So digid ko pa specify kung isa lang yun, no. Daghan ta every month nata, like for example karon Nga month, sir. nga month is rabies, Rabies, women's dayon na pud tay kaning fire prevention month. So fit na gyapon siya sa safety. So daghan gyud no. So ato yung tanaw na to ang calendar of activities sa atong health na gyud dito tanan. So siguro nanapod tay coming mga immunizations maabot na sad siguro ang panahon nga magduol na sad mi sa mga offices para mo inject og katong mga pneumonia o katong mga inana nga mga flu o inana nga then basta all I can say is every month nagyud tay celebrate nga Active man po siguro ang HEPO nga page, sir, no? Kay Yes. posted man na ang mga upcoming activities, mga schedules, mga programs for this month, next month, and for the succeeding months. So, okay, connected ang atong sa Department of Health and the World Health Organization
So kung na-updates dito sa ilang mga agencies, amo man din i-spread. Yes. Ma-post man pod na siya sa tuang City Information Yes, Facebook page sa Cagayan de Oro. Okay, Sir Budoy, I think mora na siya. Napa ba kay dugang i-share sa tuang mga televiewers, sir? Yes, kaning pasalamat kayo mi sa mga televiewers namo no kay nakita pud namo no through sa mga interviews namo na ang among mga topics is makita gid mo nga oy na view na comment na ina no. So pasalamat pud mi, of course pasalamat pud mi sa City Information Office no, sa men and women nga naadali nga nagtrabaho. Salamat jud kayo kay gaan pud nila ang trabaho sa HEPO or sa City Health Office kay nagtabang mo spread sa Information. good information of right information towards sa mga programs nga nasa mo sa City Health Office. Then pasalamat pud ko sa akong ever supportive na department manager si Dr. Rachel Dabadilla. Without her kaning dili siguro inani ka successful ang atong ang mga programs no kay especially si Dr. Dilia awarded po siya sa national awardee po siya sa kay nakita gid sa sa central office kung unsa po siya ka hardworking towards the health yun. Then kami nadala po namo na iyang pagka hardworking sa among mga officers. Dilbi takod siya sir. Takod ko inana gid yun. So also sa pasalamat po ko sa Department of Health sa kaning HEPO unit gyapon kay Department of Health naman gyapon sa HEPO unit headed by of course our HEPO 3 Ma'am Nur Ayan Calidad sa Department of Health. And of course to the men and women of my office, the City Health Office, pasalamat din kayo kay even sila kanang busy na sila sa trabaho pero kung naana po ni ihatag nga mga informations, ilag yun daw na ibang i-embrace yun na nila. So, so thank you and God bless everyone. Okay, so murag maora jud to mga higala. To wrap up our segment, let us always keep in mind that health is wealth and proper health education is also a treasure and prevention is better than cure. Let's keep aware and informed mga higala. This has been your host Mardel Salapang. Thank you so much and God bless.